You know, silipin ninyong mabuti ha. Kayong mga legal fronts, nagpaligal-ligal, karapatan, galing ako dyan sa inyo eh. Itong Mayo Uno, lahat kayo mga tindig Pilipino, itong Piston, you are really the legal cover of the Communist Party of the Philippines. Alam ninyo, ngayon sa countryside, you are into ambush. Mga karamihan ngayon, pulis ang namamatay. At alam ko, nakasabwat ninyo, and even during conferences, you have the goal, yung si Mateo sa Piston, gagamit ng Red Star. But anyway, hindi naman ngayong panahon na we have repealed the law. Kung member ka noon ng Communist Party, arestado ka, and it is a crime to be a member. But we have tolerated it, pinabigyan because it is freedom of expression. Okay lang yan sa amin. And then once in a while, mag-strike kayo, putting everybody in a very uncomfortable situation. But you are, as a matter of fact, really rebels. Kaya dito rin sa Marawi, lahat yung mga tao nag-recruit and all the things that would give assistance and aid to the rebels are really considered rebels. Kaya nabasa akong isang inciting to sedition, tinawagan ko, sila ko, hoy, ang kaso niyan, rebellion. Because there is a conspiracy. So, kasali nitong sa elect, itong nagko-conspire sila lahat, ang mga legal front. Ito yung malakas mamaya, tignan mo bukas. Rapapap na yan. Kami, gano'n, hindi kami hinaharas. Yan ang palupok nila. Kayong mga Piston, you know that you are poisoning the people. 2030, 1/3 ng Pilipino, puro mahirap yan, mamamatay ng lung cancer. Kasi ayaw ninyong ayusin yung mga makina ninyo na nagamit na, tapos pina-overhaul ulit, bago na. Those are really machines that push us out yung makita mo, puro usok na lang. Ang mga pasahero, ang mga kapwa nating Pilipino na pobre na walang kotse, walang aircon, ayan, higop ng higop yan. And yet, kayong mga Piston, kayo pa ang matatapang. Pues, ganito na lang ang gawin ko. Either you must modernize next year, yang inyong mga jeep, ipagbili na ninyo sa Bakalan. Next year, I do not want to see any single PUJ. Pag mayroon dyan, huli ka. Huwag kayong lumaban. Kasi ako'y nagsasabi lang ng totoo at ano ang tama, pati ano ang batas. Kayo, kung sa inyo sayang yung palusot ninyong kahirapan, sinasakyan kayo ng Mayo Uno, sinasakyan kayo ng Piston, sinasakyan kayo ng bayan, alam namin magkaisa kayo sa NPA. You are one great conspiracy. All of you are really committing rebellion right now. Wala yung sabi na destabilization, paalis ako. Wala yan. Alam mo bakit? Ipamatay ako ngayon, ubukan, mahulog ako sa aeroplano. Itong mga to, nandito, hindi ito papayag. Kung sinong nakaupo dyan, hindi talaga ibibigay sa inyo yung komunistang gobyerno. Prangkahan ko na lang kayo. Magpatayan, papatayan talaga kayo. Maniwala kayo. Hindi ito basta nagsakripisyo para sa buhay nila, ibigay lang nila sa mga komunista. Yan ang totoo yan. Tingin ninyo sa mga sundalo, gago.
Magpakamatay kami dito. Marami kong police, coast guard, army matay dito. Navy. Kung ano. Ibibigay lang nilang gobyerno na dito sa mga left. Gusto ninyong kayo. Hindi kayo. Ang nakikinig ngayon, simultaneous lang. Kayo. Tingnan ninyo ang gobyerno ng komunista. Anong ginagawa? Strike, panggulo, ang yayabang magsalita, kung sino yang silang putang kayo yung magnanakaw ng panahon ng isang gobyerno, kayo pa ang may muka nagsasabihin na kami dyan ang mag-iisang taon na wala akong pinirmahan dyan wala akong pinipirmahan ng allowance, ni meal allowance. Ang pinipirmahan ko, sweldo ko lang. Kaya sabi ko nga sa kanila, tanggalin ninyo ako sa posto na. Pwede mo niyang tignan niya mga intelligence. Sila payagan ko. Pero sabihin, maghingi kayo ng mga Weber. Ang Weber ko noon pa yung before the election. Sabi ko, pag ako yung sinungaling, patayin ninyo ako. Pero kayo, sumusobra, ang Pilipino is choking sa ulo. Ang gobyerno may program, pinapahiram kayo ng pera. Ayan, bayaran ninyo dahan-dahan lang. Kung hindi nyo kaya ng monthly installment, piso kada araw. But change your machines, equipments, because they are killing the people dyan sa carbon dioxide na yan. Yung sa jeep na para kayo na ang traffic, higop lahat ng Pilipino yan. Ang problema nito, pagka nakasakit, wala masyadong pera, wala yung patay. Patay. Pag sinabi yung bata, mama, cancer mo, second, third stage, wala nang pambayad ang hospital na. Tapos ayaw ninyong magbago. Gusto talaga ninyong patayin ang Pilipino. Ngayon, sige, patigasan tayo. Gusto ninyong patigasan? You do it now. Implement now, because next year, pag may makita ako dyan, hihilain kita. Bahala na tayo mag-away ng puso. Bahala na tayo magkagulo dito sa Pilipinas. Gawain ko kung ano yung tama. Ano yung kailangan para sa tao. Now, dito sa Marawi, ang masakit sa akin dito, okay man yung first of all, I apologize to the Maranao people, pati yung brad ko, si Dubs. Hindi namin ito ginusto. Ikaw, nasa cabinet ka eh. Alam mo ang istorya. Sino ba may gustong sumira sa bahay mo dito, Dubs? Magkapareho tayo.